paborito namin buwan. Okay, ngayong umaga, pinapasalamatan po natin ang ating po nagbigay ng bulak-bulak, ang Nuevos family po, Sister Leia Nuevos and family. Ayan. Salamat po sa ating magandang bulak-bulak. Ngayon po, buwan na ito, second week na po tayo. Ating pong babatiin ang mga magse-celebrate po ng dalawang arawan. Pinabagay po natin sa darating po na bukas, March 9. Pinabagay po natin Brother Joshua of Roma. Okay? Nasa ano pa? Nasa training pa. Pinabagay natin sa advance. Happy birthday, Kuya Joshua. And then, sinundan naman po na sa darating ng March 12, pinabagay po natin happy birthday, Sister Ellen Grace. Ellen Grace, nakakagulit naman kayo. Sister Ellen Grace, biyak ang may birthday sa darating na si Bebes, ano? Bebes. Okay, wala na. Yung susunod po, yung iba sa next na po. So, wag tayo mag-iriw ng dalawa, Brother Joshua and Sister Irene. Pero ba tayo first time na visitors ngayon? Wala tayo first time. So, muli, kaya welcome Astralena Brothers. Ang Biasan family, ay kasama natin. Sige, ngayon po tayo at tayo po ay magkabayan. Ano po? Para tayo po ay magkalaw-kalaw naman. Ano po? Awitin po natin, I love you with the love of the Lord. Okay, ready? Say, oh, I love you. Yes, amen. Maraming salamat po sa inyo lahat na narito, na handang pumuri, dumakila at sumamba sa ating Panginoon. Bless you all, sapagkat ngayon po ay araw ng Panginoon at ating po siyang pupurihin at sasambahin. Ano po? Happy birthday po sa lahat ng mag-birthday ng March, no? Magpalain kayo ng Panginoon. At Matsman yan, all related. Happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon din kung may anniversaries, happy anniversary rin po para sa ating March 1. Ano po, bilis ng panahon. Medyo painit na rin. No? At yan po yung ating panahon ngayon. So, ngayong araw na ito ay ang ating po mga announcement. So, after the service po, meron tayong General Assembly meeting, ano po? At ipe-present na sa church yung 3-year plan po natin para po sa ating mga susunod na gagawin, ano po? So, atin pong third applicable settlement ay sa March 18, ano po? Yun ang final na pag-uusap at tungkol po sa ating asunto. So, yun po, at nagkasunod po kami, ano po, at meron naman compensation tayo na ibibigay naman nila, magagamit po natin sa
bahay-sambahan. Ano po? So, kaya po, mamayang hapon, may meeting naman ang council. Ano po? Gagamitin na natin yung oras ng fellowship kasi kailangan na natin mag-meet. Ano po? Para sa gawa yung ating mga planning for 3 years. Ano? At yun po yung mga pagbabago na mangyayari. Ano po? So, by this March po, meron tayong mga piniprepare pa rin. Ano? Sa March 21 ay dito po nakatakda, nagalagay ng ating National Adult Prayer Rally. Ano po? So, lahat po ng mga churches na yan, may pumupunta dito, yung mga adult, para po sa ating prayer rally. Ano? So, yun po ay nakatakda sa March 21. Ano po yun? Sabado. So, yun po ang ating highlight. Ano po? At pinaghahandaan. At ngayon din, meron po tayong Lenten presentation. Yan. So, nagpe-prepare na po ang ating mga kabataan para sa Lenten presentation. I think mamumove po tayo kasi ano po ito, March 31, Martes, may pasok pa. No? So, ibig sabihin, hindi tayo uubra kasi mga performer natin, mga estudyante yan. Ano? So, i-move natin, gawin natin, Huwebes Santo. Ano ba araw Huwebes Santo? 3? April 2. So, yun po, April 2. Ilagay natin sa 2 o'clock. Yun po yung ating oras. Ano po? Yun na yung ating pag-alaala naman sa Panginoong Kristo nung siya ay mamatay sa bundok ng Kalbaryo at tayo nagkaroon ng kaligtasan. So, yun naman po yung pag-alaala natin. Huwebes Santo po yun. Lenten presentation naman po ang inihanda. Kasi po nung isang taon, tayo, 7 last weeks. So, yan po yung pinag-ahanda natin. April 2 yan. Lenten presentation, March 21, ang ating National Adult Prayer Rally. Yan po. So, yan po yung ating highlight. Jay, mamaya, pakiplas yung itsura ng church para ma-visualize natin kung ano yung ating target. So, yun po, mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo sa gawain na po sa umagang ito. Ano pong bagay na nakakakuha ng ating atensyon, ano yung ating nasa isip, sumandali po muna natin kumanan at ituon ang ating pansin sa Panginoon. At doon lamang po tayo mag-concentrate, lalo-lalo na po kapag nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. So, atin pong tawagin na ang ating praise and worship team para paglaan tayo sa ating awitan ng pagpupuri para sa Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, tayo po ay tumayo at sama-sama natin purihin at sampagin ang ating Diyos. Palakpak po natin ang ating mga Let's give praises to the Lord, for He is worthy of our endless praise. You up, the biggest thing
sa balita ng ating Panginoon. After singing an endless praise to Him, let's continue to worship Him with 1,000 hallelujahs. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, nararapat lamang na purihin natin siya, sambahin. For all the blessings na binigay niya sa atin sa buong linggong ito, pasalamatan natin siya. May hinaharap na tayong problema, patuloy pa rin nating purihin ang ating Diyos sa buhay.
Salamat po sa magandang araw na bigay mo sa amin na kung saan kami makakasama sa iyo ng malayang Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Salamat po sa lahat ng pag-iingat. Salamat po sa lahat ng bagay na pinagmalasakit po sa amin, Panginoon. Walang sa umagang ito, sinasamba namin, tinataas ang iyong pangalan. Hindi mo po tiklo ang aming mga tuhod, Panginoon, ngunit sa iyong pinagpataas na papuri at pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Ibinababa po namin ang aming sarili, pamalahan mo po kami, ang kahilingan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Magsimula sa awitan at bendit, Panginoon, lalo na sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Samahan po ninyo kami sa buong maghapon nito, sa aming mga activities, sa aming mga meeting, Panginoon, at sa lahat ng bagay, nag-ibayan mo po kami, Panginoon. At salamat po ang dahilan namin kung bakit kami nandito, ang purihin at dakilain, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at Amen.
Kapatalan ng Diyos, hindi natin kaya suwakin. Bigyan natin ng greatest love, faithfulness. Tumayo po tayo lahat. Sa pagbasa po ng salita ng Diyos, samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 11, mula talatang 23 hanggang talatang 29. Book of Hebrews, chapter 11, verses 23 to 29. Kaya ito ng ating ginagawa, kasabay ko po ang mga
may Bibliang Tagalog. Susunod naman po ang mga may Bibliang Ingles. At sa talatang 29 ay sabay-sabay po natin babasahin. Kung inyo na po nakita, ito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 11, verse 22. Sa pananampalataya, naging anak si Moises ay tinawag na tutuan ng kanyang mga magulang sapagkat kanila nakita ang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos. Napinili pa ang siyang ng palasahin na asawa ng bayan ng Diyos ay sa matamo ng nagsisipas na bagay ng paglalagay at pagkakasal. Verse 27. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi nakakot sa pawag ng Han sapagkat nagkikialam tulad sa nakakita ni Yakob di Ehipto. Sabay-sabay po tayo sa verse 29. Sa pananampalataya ay nagsibakag sila sa tutulan ng dagat ng bulan. Gaya ng sa lupagoy. Na nagsubuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawa na galing. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ulitin po natin ang ating bukso. Ang Ama ay Hindi mo kami tulog sa karoon ng iyong biyaya. Upang maging pasalamat ang lahat ng biyaya iyong pinagkakalap sa aming mga sapagkat ay nga kung napakabuti mo at hindi ka lumalayo sa amin kalabit na samahan po kami sa mga ito upang muli bigyan ka ng daan na papurihan at salamatan sa lahat ng biyaya. Lalo na po sa mga kapatid namin may mga kapagsanaw na hindi namin kasama sa aming panarabahan. Lagi po sila kasama sa aming pananalangin, lalo na po sa gabi ng aming pananalangin. Salamat po muli sa iyo, Ama. At muli naman kami pagdada po sa aming pagkakalo. Pagpalayan mo ang bawat isa. Salamat po sa mga kapatid namin. May mga malalambot na puso sa pagbibigay sa pagkatunay na minamahal ng ating mga na Diyos. Ang kanilang mga mabubuting na loob at salamat po sa tanging pangalan ng aming nakilang at magligtas ng Kristo Jesus. Amen. Amen.
goodness and mercy, and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. And mercy, and the power of the turn me around, how it bless my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, you're the worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. And all the praise. Please welcome our pastor. Amen. Salamat po sa ating special number. Kay Sarah. Salamat sa iyo, anak. At ikaw ay mapagamit patuloy sa Panginoon. Ano po. At magamit din talent. Salamat din po sa mga kabataan na acquire kanina. May-bless niyo kami sa awit. Ano po. Awit pala may pagpapala na sa ating lahat. Ano po. At salamat din sa ating praise and worship team. Patuloy kayo pagkalaan ng Panginoon sapagkat kayo ang nagmumura upang kami ay dalhin sa pagpupuri
at pagsamba sa Panginoon. Amen. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo. Pakibuksan niyo po mga Bible niyo in the book of Hebrews, chapter 11. Basahin natin ang tatlong verse at pakisundan niyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Pakitayo po tayo lahat. Hebrews chapter 11, verses 24, 25, and 26. Ganito po ang sinasabi. Sundan niyo na lamang po. Verse 24, Hebrews 11:24. By faith, Moses, when he had come to years, refused to be called the son of Pharaoh, Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of a king, for he endured seeing him who is invisible. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Narito po kami sa mahalagang bahagi ng gawain ang pag-aaral ng iyong salita. Nahilingan po namin, ikaw siya kami maging guro, magpamulawa ng mga bagay na gusto mong sabihin, ikaw siya mag-usap sa amin, sa magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa lahat, Panginoon, ay mabago po nito ang aming mga katauhan, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, ngayong umaga ito. Sa iyong ulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hebrews chapter 11, line up the name of our heroes of faith. Babasahin niyo ang Hebrews chapter 11, nandiyan yung mga naunang mga mananampalataya. Sila ang mga nasa Old Testament. So sila yung ating mga huwaran. Sila yung mga may mga history. Sila yung may mga ginawang kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. They are the people who inspires us today as we face the challenges of life. One of those is Moses, the deliverer of the Hebrew nation from their bondage in Egypt. He was commissioned by God to take His people out of oppression and affliction in that powerful country. The name Moses means draw out. He is literally drawn out from the Nile River. Tapang ng pamilya niya, no? May decree na lahat ng bata ay lalo na panganay pinapapatay ng Pharaoh. Pero hindi nangyari, magulang niya kasi may paano dun sa dito, no? At natagpuan naman siya ng anak ni Pharaoh. But I believe the name Moses, there is more deeper meaning about that, because He will draw out His people from the bondage of sin. Yung kahulugan niyang Moses ay, I think, meron siyang gagawin. Kasi, kung minsan kung ano ipinangalan sa iyo, yun ka eh. No? Merong mga meaning yan kung bakit ipinangalan sa iyo. Pero ito pangalan ni Moses, draw out, meron pala siyang draw out, meron pala yun. Throughout the years, their culture, na kasi mga Israelites, ang tagal din nilang nabihag. Unang-una, di naman sila bihag doon eh. Pinatuloy sila.
Maganda yung pakitungo kasi nga sinimulan nung panahon na mabait yung pero sa kanila. Kaya lang, siyempre, dumadaan ang panahon, nagpapalit ng mga administrasyon at nagkataong dumami sila sa Egypt. Halos matatalo na yata nila sa dami yung mga Egyptians. Kaya yung mga Egyptians medyo na-intimidate na. Kaya nga, ayun na, nagsimula na ang paghihigpit sa kanila. At doon na nagsimula yung nagkaroon na ng pero na kontra sa kanila, no? At ginawa na silang alipin, ginawa na silang mga laborer. So sa kanila mag-stay doon, almost 400 years. No? Kastila, 300 years tayo di ba? Sinako. Pero ito mas mahaba. Now, throughout the years, their culture, ang kanilang kultura, bilang mga mananampalataya, was being strongly polluted by the idol worship of the land. Siyempre, tagal nila doon nakakahalubilo nila mga Egyptians. Meron silang sariling religion. May mga idol worship yan. So, yung mga idol worship na yun, may mga rituals yan. No? Meron mga seremonya silang ginagawa, may mga fiesta sila. They have sun worship, they have moon worship, and other heavenly bodies. They have birds and other land creatures. And all of those rituals and worship leads to immorality and pleasures of this world. No? Mapakahilig nila sa banqueting. They were free to do as they please, as they worship that particular idol. Moses' early life was convenient, comfortable, as prince of Egypt. Ay saya ng buhay niya. Prinsipe siya. Ikaw ba naman ang isang Pharaoh's daughter? Son of Pharaoh's daughter? Sabihin, kinikilala kang prinsipe. Convenient ang buhay, komportable, meron siyang lahat ng bagay. At lahat ng yun ay tinatamasa niya sa Egypt. But one day, God intervenes in his personal life and drove him out of his comfort zone and soon realized that there is a purpose. Wala ka problema siya sa Egypt. No? May mga circumstances na nangyari sa kanya na nag-drive out sa kanya at napunta siya sa wilderness of Paran kay Jethro. Hindi niya rin maintindihan ang buhay niya bakit nagkaganon. Yun pala, may tawag siya sa Panginoon. Sometimes in our lives, naguguluhan tayo. Hindi natin alam yung direksyon. Bakit dumarating yung mga circumstances minsan na hindi natin gusto? The same way, what is happening today, gusto ba natin itong pangyayari ito? Hindi natin gusto. Hindi natin kontrolado. Ngunit kusang nangyayari. Sa dinami-dami na dumang pastor, sa akin dumahan, it is also my personal question. Bakit naman sa panahon ko? Ang hirap naman itong pinapagawa ko. Ayoko dito. Tama ba? Minsan ganun din kayo, di ba? May mga bagay na, bakit naman tumating kami sa kanto? Ang sarap-sarap ng buhay natin dito. Meron kami magandang bahay sa bahan. Nakaupo kami sa maayos na bangkuhan. Meron kaming maraming pintuan, malakas ang hangin. Panginoon! Bakit ganun? Diba? Ang dami natin tanong. Bakit? Kasi convenient din tayo. Minsan ayaw na natin kumilos. Sabi nga, pakag-piso na. Alam mo yung pakag-piso? Wala nang gusto gawin. Gano'n na lang, lahat ang saya-saya, lahat libre na lang. Okay ba yun? Eh sabi ng Panginoon, hindi ganyan anak.
may purpose ako sa iyo. That's it. Ganun din nangyayari kay Moses. God intervenes in his personal life and drove him out of his comfort zone. Pinaalis niya doon sa convenienteng buhay. Pinaalis niya doon sa masarap na buhay. No. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi niya maintindihan bakit nangyari yun. Until one day he realized that there is a purpose, he heard the calling of God to deliver his people. In the same way in your life, hindi nagkataong nandito ka lang. Kaya ka nandito, may purpose ka. Gagamitin ka ng Diyos sa kanyang gawain. You are here because God has a purpose to every one of you. Meron siyang gagawin. Yung mawawalang purpose, ay mawawala na dito yan. Kasi anak silang purpose. Why? They are not here. They don't have a burden. They don't have to do a thing. Wala silang kabigatan sa mga gagawin. Wala silang purpose. Kaya nagkakagano. So, nangyayari, yung circumstances, di mo yan makakontrol kung saan yung mangyayari. Ngayon, kung wala ka ng purpose, ay magkukunin ka na ni Lord. Ano bang purpose mo sa buhay? Anak, papagulo ka na lang dyan, aalisin na kita. Para kang ballpen na walang tinta. Para kang lapis na wala ng tasa. No. I-display ka na lang. Ayaw na Diyos na gano'n. Dapat may gagawin tayo. So everything has a purpose. Why? All of those things are happening. Just like what is happening now in our church, every one of you, merong papagawa sa inyo ang Diyos, there is a purpose. Hindi pwede nakaupo lang tayo. May gagawin tayo para sa gawain ng Panginoon. Now, He knows that if He follow God's leading to draw out His people, He will suffer many things. Alam niyo, ayaw ng tao ng pagbabago. Ayaw niya ng, umalis. Ayaw niya ng mabago. Ayaw niya ng changes. Yan ang pinakaayaw ng tao. Nakaupo ka nga lang dyan, pausugin ka eh. Maano ka eh. Ito, nakaupo na mga ako eh. Nakapiso na ako dito. Usog ka nga doon, ba't ako usog? Nakaupo na ako dito. Unang reaction nyo, kontra kayo eh. Kahit nga sa ito, pausugin ka, naiinis ka eh. Diba? Kasi ang tao, likas na pagkasi, nandun na, huwag mo na siyang gagalawin. Yan ang nature. Kahit naman ang unang sinabihan tayo, di ba? Ano reaction natin? Di ba? Hinit ang ulo natin. Di ba? Kung ano-ano sinasabi natin? Di ba? Nagre-react tayo. Bakit? Bakit? People don't want the change. So just like Moses, he knows that if he follows God's leading to draw out his people, he will suffer many things. Ganon din tayo. Pag alam natin may pagbabago, magsasuffer tayo. Makakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin nararanasan. Magkakaroon ng paghirap, magkakaroon ng hindi mo maintindihan, hindi ka sanay sa ganung bagay. No? But he finally decided to obey the will of the Lord. Ganon. Yun na, muli-muli na rin siya. Sige, yun ang gusto mo. Kukunin ko yung mga tao mo doon. Pakungunahan ko. I will obey you. I will trust you. And then, he finally decided to follow God's leading. Our topic for today is, let us follow God's leading. Nililid na tayo ng Panginoon.
Our personal lives, if we follow God's leading, we must decide to, number one, if you want to decide to follow God's leading, refuse the temporal pleasures of this world. Kung gusto mo nung sumunod sa Diyos, hindi na mo na mong isip. Masaya bang maging Kristiyano? Masaya. Pero I realize, hindi pala siya ganun kadali. Akala natin, pag Kristiyano ka lang, okay na ang lahat. We are on a bed of roses. Na lahat ng bagay ay okay na. Hindi pala. Yun pala ang tunay na struggle of life. When you decided to follow Christ. Bakit? I-refuse mo yung world eh. Eh, nandito ka. Kaya ka struggle yan. Sabi ng Hebrews 11:24, by faith Moses, when he had come to years, refused. Meron siyang iniwanan. Meron siyang tinanggihan. Refused to be called what? The son of Pharaoh's daughter. May pagpipilian siya. Kung susunod ako sa Panginoon, naku, maghihirap ako. Hindi ko alam kung anong gusto, kung saan ang dadali. Pero kung dito ako, ay, prinsipe ako. Ako masusunod. Nandito lahat na kaya ako, may alipin ako. Mateka ako, huhugasan ng mga yan. Maliliguan nila ako, mayroon akong mga alipin, bubuhatin nila ako sa kung gusto pumunta. Ang saya-saya ng buhay, di ba? Sino ba namang ayaw ng ganun? Pero pag sinabi ng Diyos at tinawag ka, anak, sumunod ka sa akin, may papagawa ko sa'yo. May hesitation niya. Alam mo, hindi ganun kadali. Moses possessed the riches, glory, and fame of this world. As the son of Pharaoh's daughter, he had everything he needed, having the convenience and pleasures of the present life. But this is not the way God wants him to be. The Lord has a plan for him to be the deliverer of Hebrews and lead them to a promised land to be their own. Moses didn't even know the details on how or where God will lead him and his people. Siguro dahil tanong sa isip ni Moses, paano? Di ba nung tawagin siya, daming ng dahilan? Baka di nila ako panimalaan. Basta sasayaw ako. Hindi ako magaling magsalita. O sige, tawagin mo ang kapatid mo si Aaron. Tatanong nila ko anong pangalan mo. Dami niya reklamo. Kasi hindi niya nga alam ang gagawin niya. Pero ang gusto na lang ng Diyos, alam mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Pero magtiwala ka lang at sumunod sa akin. Yun ang gusto ng Diyos. Sigurado na ba tayo sa mangyayari? Hindi. Alam na ba natin ang susunod natin gagawin? Pinaplano natin. Pero magmamaterialize pa? Hindi mo alam. But if you do trust the Lord, it will happen. Kasi kailangan lang ng Diyos pagtitiwala. Ako na bahala, anak. Yan ang gusto ko sa'yo. Mag-obey ka lang. Pinaparealize na kay Moses. Moses didn't even know the details on how and where God will lead him and his people. He didn't even know the way to the promised land.
He only trusts the signs and wonders and miracles of God on the way. Ano nagagawin sa kanila? Pillar of clouds. Sinusundan nila yun. Ano nagagawin sa kanila? Pillar of fire at night. Yun yung kamay ng Diyos. Dito, Moses. Dito. Dito. O, kaliwa, Moses. O, diretso kayo. Nandun yung kamay ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, o, eto plano. O, eto ha. O, eto ang daan. Walang tanong. Sabi niya lang, ako wala. Sumunod ka lang sa akin. Dito, dito. Diretso kayo. Labas kayo niya. O, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kanan, kanan, kanan. Diba? Mag-focus ka, hindi ka maliligaw. Eh kung ano-ano tinignan mo, hindi ka sumusunod sa senyas ng Diyos, maliligaw ka. Kasi di mo siya sinusundan. Ang dami mong pinagkakaabalahan. Kung ano-ano pinagkakaabalahan natin. Focus ka lang sa Diyos para mapunta ka agad sa Kanya. Malawang ka. First thing to do is refuse the temporal pleasures of this world. God leads him in the way of wilderness. Panginoon, this year to to. Mamamatay kami dito. Go lang. Panginoon, wala po kami bahay sa kami pupunta. Panginoon, wala po kami masisilungan. Saan po namin lalagay mga kahit dami natin tanong, di ba? Wala. God leads him in the way of wilderness to pass through the desert, a place without conveniency and comfort, a place where there is no food and scarce of water. But he finally trusted God. Okay, wilderness. Go. Labas tayo sa disyerto. There is no food. There is no water. There is no signboard. There is nothing but a desert. Pero doon ka dinadala ng Diyos. Kaya mahirap talaga sumunod sa Diyos. Kung ano yung ayaw mo, siya ipapagawa sa iyo. Kung ano yung inaayawan mo, ito katadali. Bakit? Natitingnan niya nga kung susunod ko na. It is better to obey God's plan rather than to choose the life of this world without a purpose. Tinatawag tayo ng Diyos, purpose sa iyo ng Diyos, at ipagkagawa sa iyo ng Diyos, kaya ka na. Yung wala dito, wala na silang purpose. Kaya niyo po yan, may gagawin po ang Diyos sa iyo. Gagawin po kayo ng Panginoon. Sabi ng John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. Every one of you nasa world. So let's travel tayo. Just trust the Lord and follow God's leading. Refuse the temporal pleasures of this world. Number 2, if you want to follow God's leading, you must decide to choose. May pipiliin kayo. Choose what is right, even if we suffer. Maraming pumipili ng mali kasi ang dali niyang gawin. Hindi sila magsasuffer.
Kristiyano baliktad. Pinapipili tayo ng Diyos sa tama kahit na tayo ay maghihirap. Kasi yun yung tama. So, yung mga maraming pumipili ngayon sa convenience kahit mali. Anong sabi ng Hebrews 11:25? Anong ginawa ni Moses? Sabi niya, choosing, ayan na, pumili na siya, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season. Mahirap piliin yung tama kung alam mo ikaw yung maghihirap. Pero it will long last. It has a long last effect. Na effect ay good. Pero yung short time joy na wrong, masaya ka lang, nasa kasalukuyan, pero ang epekto long last bad. So, piliin mo na yung tama kahit na ikaw ay maghihirap. Moses knows what will be the result of his decision. It is a suffering that will change his entire life and character. Yan naman ang gusto ng Diyos eh. Mabago yung ating buhay at yung ating karakter. Ano? Kasi pag hindi mo yung pinagdaanan, hindi ka matututo. Napagdaanan mo maghirap, napagdaanan mo masaktan, mapagdaanan mo magdamdam, mapagdaanan mo ma-disappoint, mapagdaanan mo yung mga bagay na hindi mo nararanasan, mapagdaanan mo ma-betray, mapagdaanan mo masaksak sa likod, and all of those things, you will suffer. But if you still obey God, it makes you stronger. At alam mo, humarap sa buhay. Pinili ni Moses ang tama kahit na mahirap. One thing that the person always resists, it is the change of his life. Yan ang ayaw ng tao. A turning point where you are not on your own. A change that will put us out of comfort zone. Moses chooses the right thing to do. It is to obey God's will even if He suffers. The world will mock you when you decide to follow Christ. Nung mag-desisyon kayong takapin si Kristo, alam niyo mahirap, pero ginawa ninyo, kahit pagtawalan kayo ng mundo, ginawa pa rin yung sumunod kay Kristo. But it is where you really find joy because you will fulfill God's purpose. Yung desisyon natin takapin si Kristo, yun na ang masayang buhay na pinili natin. Sabi ng Proverbs 12:15, the way of a fool is right, but he that hearkeneth unto the counsel is wise. So, yung isang taong hangal, pipiliin niya yung magaan, kahit yan ay mali. At taong matalino, pipiliin niya yung tama, kahit na siya ay mali. Titignan niyo lang yung magiging epekto. Long last goodness. Number 3. If you decide to follow God's leading, we must decide to value the riches of Christ more than any treasures. Pahalagahan mo na kung anong meron ka ngayon. Anong meron ka? Yung Kristong tinanggap. Meron kang ebanghelyo, ibang pangaral. Wala niyan ang iba. Tayo lang ang meron niya. Pasalamat kayo sa Diyos na kilala niyo si Kristo. Yan ang treasures na wala sila. Yan ang bibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan. Yan na rin ang nagbibigay sa atin ng comfort.
is the comfort of the Holy Spirit. Yan yung kapayapaan hindi kayang bilhin. You must value the riches of Christ more than any treasure. Sabi ng 11:26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Being wealthy and to be rich in this world is one of our goals in life. Sino ba naman taong ayaw masensa, ayaw lumaman, ayaw magkaroon ng lahat ng bagay? Lahat gusto natin yan. Kaya nga tayo nagpapakahirap, nagtatrabaho, gusto natin mag-provide ng lahat. That is why people will do anything to have his treasure that he may use it for his own. But what value it will bring if you gain the whole world and lose your own soul? Ano mapapakinabangan ng tao, makamtan man niya ang lahat ng yaman sa mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Useless. Salamat tayo. Nakilala natin ang tunay na treasure. Ito ang pagkilala sa Panginoon sa Kristo. Luke 9:25 sabi, for what is a man profited if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in the Father's and of the holy angel. Pagdating ng pag-uukom, pinili mo ang mundong ito, pinili mo ang riches ng mundong ito, pinaliwala mo si Kristo, pagdating ng pag-uukom, hindi ka kikilalanin doon sapagkat iniwan mo si Kristo. If you choose the whole world, it is good for nothing. Why? It is only temporal. Number 4, and the last one. If we want to follow God's leading, we must decide to depend on the power of God rather than men. Magtiwala ka na sa Diyos kaysa sa kapangyarihan ng tao. Hebrews 11:27. Sabi niya, by faith, by faith he forsook Egypt. Binaliwala niya ang Egypt. Binaliwala niya ang makapangyarihang Paraon. Binaliwala niya ang makapangyarihang bansa. Not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Mas pinapahalagahan niya yung Diyos na hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. Mas natakot sa buhay. Egypt at that time is in a world power. Ngayon, sa Middle East, nagkakaroon na ng agawan ng kapangyarihan. Yung isa kasing bansa, gusto niya maging makapangyarihan. Nagkagawa na siya ng mga bagay na makakasira at malakas na sandata, kaya inunahan naman siya. Kasi pag di siya inunahan, ay lalong-lalala. Sila ang mamumuno. Gusto nila maging world power. Gusto nila kontrolin ang mundo. Kaya inunahan na. Pero nung panahon ito, Egypt ang makapangyarihan. Egypt is a world power under the command of Pharaoh. The voice of Pharaoh is the voice of their God. Therefore, everyone must obey, or else you will be executed.
defeated by death. But inside the heart of Moses is the power of the voice of God. Mas matindi yung tinig ng Diyos kaysa tinig ni Pero. He despises the rule of Egypt and yield to the power of God. As in the time of the apostles, they were being threatened by the power of political and religious authorities and demand to stop teaching in the name of Jesus. But what they say, but they rather depend on the authority of God. Ano sabi nila sa Acts 5:29? Pinipigilan sila, pigilan nila yung pangaral nyo, uhulihin namin kayo, ikukulong namin kayo. Pag di nyo tinigilan yan, may gagawin kami sa inyo, hindi nyo magugustuhan. Sabi ng authority. Tigil nila yung pangaral kay Kristo na yan. Tumayo si Pedro, ang sabi niya, then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Mas mabuting sundin namin ang Diyos kaysa sundin namin ang tao. Ang tao gagawa ng batas yan kahit lapat sa kalooban mo. Ano, maninindigan ka ba sa tama? That is God's speaking. So darating tayo sa panahon yan. Dami ng batas ngayon na ipinapasa. At yung batas na yan, pag naging batas ng bansa, kahit ikaw ay Kristyano, susunod ka. Kasi under ka nung bansa na yun. Pero sana, ang panalangin natin, manaig ang tinig ng Diyos. We must depend on the power of God rather than brothers and sisters. Do you want to follow God's leading? Prepare yourself. Mayroon tayo na ating ang lahat ng uli ng alam po, lahat ng matay tayo po ay magtuloy-tuloy sa Panginoon. Bigyan ng Diyos, kapagpala po namin naman tayo kung salamat sa umaga ito. Marami kang bagay na gusto ko pagawa sa amin. Dumating kami sa bagay na hindi namin maintindihan pa. Ngunit dumating sa amin. Kaya kami namin ito kami. Sa ilaman po kami nagtitiwala pa. Masarap naman po ang goal namin. Patuloy ka namin sa bahin ng sama-sama. Patuloy kami maglingkod sa iyo. Patuloy namin itagulog. Ang iglesia na tinayo pa. Alam ko pangungunahan po. Samahan mo po kami lahat. Pagpalain mo rin ang iglesia ito. Marahil na bago sa amin, meron pa parang nagdadaan ngayon. May mga kahilingan, may mga prayers, may mga personal prayers. Nais ko pa rin sila, may panalangin sa iyo. Mga kapatid, kung meron pa kayong gusto kong panalangin sa Panginoon, idulog sa Panginoon, pagtas po ninyo yung kamay. Amen, amen, God bless you, amen, God bless you, amen, God bless you. Panginoon, nakita mo po mga kamay nito na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Dinadalayan ko ang kanilang kahilingan, ipagkaloob po kami. Bless mo po sila. Kung pangailangan, ipagkaloob po. Kung kakalingan, bigyan mo po ng kagalingan, Panginoon. Kung hanap buhay, bigyan mo po ng hanap buhay. Kung ano man po, kailangan nila, tugon mo po sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay sa magkaloob sa kanila. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Kayo po ang umaga. Patuloy mo kami pagpalain, patuloy mo kami samahan sa mga susunod po namin mga gawain sa iyo, Panginoon. Binabalik mo namin sa iyo lahat ng kapurihan. Salamat sa bagay ito. At mula daw sa mga pag-iingat sa atin, mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama,
ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. At meron po tayo sa ulit because this is our first annual General Assembly po. May report na po tayo formally sa church. Lalo-lalo ang ating 3-year plan. Yung po mga bisita natin, pwede natin po kayo mauna. Ano po? Natin po natin sila. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy namin kayo makasama na po sa gawain ng pagpuri at sampa sa Panginoon. Okay, may host tayo dito, di ba? May leader. Okay, sino yung leader natin dito? May program po yan. Para tuloy-tuloy na po tayo. Check, may leader yan. Puri po, Panginoon. Muli po isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning, family. Alright, so tayo po ay tawag po sa ikalawang bahagi po ng ating pagsamba ngayong umaga, which is ang ating General Assembly. Nanilaan po natin lahat ng mga members po natin na nakatanggap po ng mga office para po sa ating pong General Assembly ngayon na mag-stay po for a couple of meetings para po sa pag-usapan po natin ang mga po at reporting po ng mga maganapan po sa ating congression. Tayo po ay magsimula na at hinigaan po natin si Assistant Chief Deacon Brother Carlo sa pamungan po. Magyari lamang po